Yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo? At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan nang may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. Tan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Marcos Jr. at sa mga kongresista, ang nasaksihan nyo ngayong araw ay patikim pa lamang. Mga kasama, sinsinin natin ang ating hanay, korap na kongresista! Iko lang! Iko lang! Iko lang! Iko lang! Korap na kongresista! Servisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Mga kasama, sinsinin ang ating hanay! Ang ating hanay! Sige lang! Mga kasama, huwag yung lahayaan! Sinsinin ang hanay! Nakunin ang ating mga kasama! Mga kasama! Ngayong linis na saulihan natin kung sino ang tunay na pinaprotektahan ng kapulisan para sabihin ng sambayanang Pilipino sa mga pulis, hindi kami ang magnanakaw, hindi kami ang kriminal. Kung may dapat kayong hulihin, walang iba kundi ang kongresista na nagpulsa ng milyon-milyon, walang iba kundi si Marcos Jr. na nagpulsa ng bilyones. Mga kasama, ayusin mo ang ating Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo.
At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Kung ano man po ang meron siya, kung ito po ay kumpleto, maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo? At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan, nang may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. At nakita po nga din po natin at napanood ang kanyang mga interviews, mas maganda rin po sana at nababanggit siya ang tungkol sa rock netting at sa Cat's Eye, ay mas maganda rin po na kung mayroon po siyang alam dito, maidemanda na agad. Dahil mukhang, sabi niya po ni Mr. Alvin, mukhang marami na po siyang nalalaman. So mas maganda po ito ay detalyado. Utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na na-inspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa... Wait lang, Aaron. Wait lang. Pinagbubuto ng mga prutas itong bulok na prutas kung mga tanggapan ng DPWH at kasama nito mga pulis. Ang mamamayang Pilipino ang nalulubog sa baha. Sila ang pinaka-apektado habang ang mga nasa Kongreso, ang mga kontratista ay nagpapakasaya sa kanilang napakasasayang buhay. Sama-sama tayong manawagan! Korap na kongresista! Ikulong! 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 Korap na kongresista! Serbisyo! Sa tao! Magawing negosyo! Magawing negosyo! Serbisyo! Sa